Ninakaw niya ang pondong medikal para sa anak ko upang ibili ng diamante ang kanyang kabit. Habang namimilipit ako sa sakit ng pagtataksil, nagpapakasarap siya sa kama ng iba. Pinili niyang itapon kami at ibenta ang huling pamana ng aking ama. Ngunit tapos na ang aking pagiging sunod-sunuran. Sisiguraduhin kong babagsak sila. Handa na akong sunugin ang lahat, ngunit makakaya ko bang ibaon ang sarili kong puso para sa hustisya? Ma, relax ka lang. Konting tiis na lang sa tangang yan. Malapit ko nang maibenta ang huling asset ng kumpanya ng tatay niya. Aalis na kami ni Vanessa pa States next month. Oo, hayaan mo na si Luz sa panganganak niya. Pabigat lang ang babaeng yun at ang magiging anak niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong patalim na direktang tumarak sa dibdib ni Luz Viminda. Nakatayo siya sa labas ng nakabukas ng bahagya na pintuan ng aklatan ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay ay ang paboritong asul na polo shirt ni Anton na labis na maingat niyang pinalansya kanina lamang upang siguraduhing perpekto ang itsura nito bago umalis. Ang init ng tela ay nanunuot pa sa kanyang mga palad, isang patunay ng kanyang walang sawang pag-aalaga bilang isang asawa, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng matinding panlalamig. Nanigas ang kanyang mga binti. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Walang tinig na lumabas mula sa kanyang lalamunan na ngayon ay nakapulupot sa matinding sakit at kapaitan. Ang paboritong damit ni Anton ay unti-unting nakuyom sa kanyang nanginginig na kamao hanggang sa magusot ito, kasabay ng pagkawasak ng mundong akala niya ay perpekto. Hindi siya sumigaw, wala siyang ginawang ingay. Ang pinakamasidhing kirot ay ang sakit na pilit kinikimkim sa loob ng isang pusong tahimik na nagdurugo. Kusa siyang tumalikod. Mabibigat ang mga hakbang na bumalik siya sa kanilang silid tulugan. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Pagpasok sa kwarto, pilit niyang inayos ang paghinga. Subalit sa pagpapatong niya ng gusot na damit sa ibabaw ng kama, napansin niya ang briefcase ni Anton na nakabukas ng bahagya sa ibabaw ng silya. May isang nakatupad na piraso ng papel na nakausli mula rito. Hinila iyon ni Luz, isa itong resibo mula sa isang kilala at mamahaling tindahan ng alahas. Ang nakasulat na binili ay isang kwintas na diamante na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso. Ang pangalan ng tatanggap, Vanessa. Ngunit ang tuluyang pumatay sa natitirang piraso ng kanyang kaluluwa ay ang account number na ginamit pambayad. Nanginginig ang buong katawan na binuksan ni Luz ang unang drawer ng kanilang cabinet. Kinuha niya ang kanyang passbook. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay dahan-dahang hinaplos ang pahina kung saan nakasulat sa itaas ang layunin ng ipon na iyon. High Risk Pregnancy Fund. Ito ang pondong pinaghirapan niyang itabi buwan-buwan, sentimo por sentimo, para sa maselang panganganak dahil sa kanyang kondisyon. Ang pondo para sa kaligtasan ng sarili nilang anak. Ngayon, ang nakasulat na balanse sa ibaba ay halos wala nang natira. Napaluhod si Luz sa malamig na sahig. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang malaking tiyan na ngayon ay nanigas dahil sa stress ng sanggol sa loob. Pumatak ang mga luhang mainit, ngunit walang tunog na paghikbi ang pumiglas sa kanyang mga labi. Ninakaw ng asawa niya ang buhay ng kanilang anak para palamutian ang leeg ng ibang babae. Sa gitna ng kanyang pagluha, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakasulat ay walang halong paligoy-ligoy. Hindi lang ikaw ang niloloko niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luz. Sino ang nagpadala nito? Gaano kalalim ang patibong na kinasasadlakan niya ngayon? Paano niya haharapin ang lalaking minahal niya ng buong puso na ngayon ay handang ibaon siya ng buhay para lamang sa pansariling kaligayahan? Ang mga tanong na ito ay pinutol ng pamilyar na tunog ng pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid at ang mga yabag ng kanyang asawa ay naging mas malinaw habang papalapit sa kanyang kinaroroonan.
Mabilis na isiniksik ni Luz ang resibo at ang kanyang passbook sa ilalim ng kutsyon ng kanilang kama nang marinig ang pagpihit ng doorknob. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at pilit na nag-ayos ng sarili. Pagpasok ni Anton, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa hangin ng silid, isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Luz, ngunit ngayon ay tila ba isang laso na nagpapasuka sa kanya. Luz, bakit ka nasa sahig? Ano na naman bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Anton sa isang tinig na puno ng kunwaring pag-aalala. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Luz upang tulungan itong tumayo. Naramdaman ni Luz ang paninigas ng kanyang buong katawan sa bawat haplos ng asawa. Nalaglag lang ang suklay ko, Anton. Medyo nahilo lang ako, kaya nagtagal ako sa pagpulot. Mahinang sagot ni Luz, hindi tumitingin sa mga mata nito. Hormones lang yan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang masyadong malikot. Hayaan mo na ang mga katulong ang gumawa niyan, sabi ni Anton habang hinahalikan ang noo ni Luz. Ang halik na yon ay tila marka ng isang traidor. Bumaba na tayo. Naghihintay na si Mama sa hapagkainan. Huwag mong paghintay ng matanda. Alam mo namang mainit ang ulo niyon. Sa hapagkainan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay ang tanging namamayani sa katahimikan. Si Doña Carmen ay prenteng nakaupo sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ni Luz. Pagkatapos uminom ng tubig, dahan-dahang inilapag ng matanda ang baso at nagsimulang magsalita sa kanyang tipikal na mapangaping tono. Bakit ba ang bagal mong kumilos, Luz Viminda? Tingnan mo ang sarili mo, tila ka isang lantang gulay. Paano na lang ang apo ko kung ganyan ang hitsura ng nanay niya? Wala ka na ngang ibang ginagawa dito sa bahay kundi ang magbuntis, hindi mo pa ayusin. Bulyaw ni Doña Carmen habang dinuduro ang pagkain sa harap ni Luz gamit ang kanyang tinidor. Ma, stop it. Masyado lang talagang sensitibo si Luz ngayon dahil sa pagbubuntis niya, singit ni Anton. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi upang ipagtanggol si Luz, kundi upang palabasin na ito ay mahina at hindi matatag. Lumingon siya kay Luz at ngumiti ng mapanlinlang. Intindihin mo na lang si Mama, Luz. Gusto lang niya na maging maayos ka. Huwag ka kasing masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang bahala sa lahat. Sa kumpanya, sa gastos, sa lahat. Just stay here and be a good wife. Lason, bawat salita ni Anton ay tila isang dahan-dahang pagpatay sa katinoan ni Luz. Alam niyang ang pag-aalagang ito ay isang paraan lamang upang itago ang katotohanang ninanakawan na siya ng sarili niyang asawa. Pinilit ni Luz na lunukin ang pagkain na tila naging buhangin sa kanyang bibig. Nang matapos ang hapunan, iniabot ni Anton ang isang baso ng gatas kay Luz. Inumin mo ito, honey. Pinagawa ko yan kay Mananang para sa'yo at sa baby natin. Pinanood ni Luz si Anton na lumabas ng silid kainan upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Nang masiguradong wala nang nakatingin, dahan-dahang tumayo si Luz at nagtungo sa lababo ng kusina. Walang ingay niyang ibinuhos ang lahat ng laman ng baso sa drainage. Hindi na siya magtitiwala kahit sa isang patak ng tubig na galing sa kamay ng lalaking iyon. Ang takot na baka unti-unti siyang pinapatay o pinapahina ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Habang naglalakad pabalik sa taas, napansin niyang naiwan ni Anton ang kanyang leather portfolio sa ibabaw ng console table sa pasilyo. Tila may humihila kay Luz na lapitan ito. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng portfolio. Sa loob ng mga folder, hindi mga ulat ng kumpanya ang kanyang nakita. Isang makapal na dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mayroon itong logo ng Vanguard Enterprises, ang pinakamalaking katunggali ng kumpanya ng kanyang yumaong ama. Habang binabasa ni Luz ang unang pahina,
Ang kanyang paningin ay nagdilim. Hindi ito isang simpleng pakikipagtulungan. Isa itong lihim na kasunduan sa pagbebenta ng lahat ng lupain at makinarya ng kanilang kumpanya kapalit ng isang malaking halaga na ide-deposito sa isang offshore account. Malapit na tayong matapos, Vanessa. Pirma na lang ni Luz ang kailangan ko at pagkatapos noon, wala na silang magagawa. Makukuha ko na ang lahat ng pera at iiwan ko na ang pabigat na babaeng yan. Narinig ni Luz ang boses ni Anton mula sa kabilang dulo ng pasilyo, masaya at puno ng pananabik habang kausap ang kanyang kabit sa telepono. Mabilis na isinara ni Luz ang portfolio at nagtago sa likod ng malaking haligi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Hindi lang pala ang kanyang pondo sa ospital ang ninakaw, kundi ang buong buhay at kinabukasan ng lahat ng taong umaasa sa kumpanya ng kanyang ama. Nang marinig niyang papalapit na ang mga yabag ni Anton, mabilis na tumakbo si Luz patungo sa kanilang silid. Ngunit sa pagmamadali niya, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa pader, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Nanatiling nakasandal si Luz sa pader ng madilim na pasilyo. Hinihintay na kumalma ang pintig ng kanyang puso at ang kirot sa kanyang puson. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin na sana ay huwag muna siyang iwan ng kanyang lakas. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. May mga buhay na nakataya, hindi lamang ang sa kanya at sa kanyang magiging anak. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ng katawan, pinilit ni Luz na magbihis ng maayos. Nagpaalam siya kay Doña Carmen na pupunta lamang sa simbahan upang magtirik ng kandila para sa kanyang yumaong ama. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga hakbang ay patungo sa lugar kung saan naroon ang kaluluwa ng pamilya nila. Ang lumang pabrika ng tela na itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Pagbaba niya ng sasakyan, ang amoy ng langis ng mga makina at ang pamilyar na ingay ng mga habihan ay tila yumakap sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Agad siyang napansin ng mga manggagawa. Ang mga kababaihang naglalagay ng mga sinulid ay tumigil sa kanilang ginagawa at lumapit sa kanya ng may malalapad na ngiti. Ate Luz, mabuti at napasyal kayo rito. Kumusta na po ang lagay ninyo? Tanong ni Aling Maria, isa sa mga pinakamatandang mananahi sa pabrika. Hinawakan nito ang kamay ni Luz nang may tunay na malasakit. Huwag po kayong masyadong magpapagod. Alam niyo namang kayo na lang ang tanging alaala namin kay Don Roberto. Pilit nang ngumiti si Luz, ngunit ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Salamat, Aling Maria. Maayos naman ako. Narito lang ako para kumustahin ang operasyon. Bago siya tumuloy sa opisina, isang batang manggagawa ang lumapit at may inabot sa kanyang kamay. Isa itong maliit na krus na gawa sa hinabing tela, isang buwakawan para sa kanyang dinadalang sanggol. Para sa baby niyo po, Ate Luz. Pinagdasal po namin ang kaligtasan niyo, bulong ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luz ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Paano niya hahayaang mawala ang lahat ng ito? Paano niya hahayaang magutom ang 200 at 40 pamilyang itinuring na siyang ina at tagapagtanggol? Dumiretso si Luz sa dulo ng pasilyo, sa maliit at lumang opisina ni Mang Ramon, ang punong accountant na naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Pagpasok niya, nakita niya ang matanda na nakasubsob sa mga makakapal na libro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak ng panulat. Mang Ramon, mahinang tawag ni Luz. Nagulat ang matanda at agad na tumayo. Nang makita niya si Luz, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ma'am Luz, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pinipilit ako ni Sir Anton na baguhin ang mga numero. Pinapapirma niya ako sa mga dokumentong alam kong ikababagsak ng kumpanya. Lumapit si Luz at pinaupo ang matanda. Sabihin niyo sa akin ang lahat, Mang Ramon. Huwag kayong matakot.
Ipinakita ni Mang Ramon ang isang lihim na ledger na itinago niya sa ilalim ng sahig ng opisina. Doon ay nakatala ang tunay na daloy ng pera. Ang kumpanya ay hindi naman pala nalulugi, ngunit unti-unting nililimas ni Anton ang mga pondo. Ang pinakamasakit sa lahat, ipinakita ni Mang Ramon ang utos ni Anton na ilipat ang natitirang pondo para sa pensyon ng mga manggagawa patungo sa isang lihim na account na ang pangalan ay nakatago sa ilalim ng isang shell company. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Pinindot ni Mang Ramon ang speakerphone nang senyasan siya ni Luz. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa silid, malamig at walang puso. Ramon, nasaan na ang huling pirma para sa transfer? Kailangan ko na yan bago ang gala. Huwag mong kakalimutan na ang buhay ng pamilya mo ay nakadepende sa kooperasyon mo. Gawin mo na ang dapat mong gawin kung ayaw mong mawalan ng trabaho ang lahat ng tao dyan sa susunod na buwan. Matapos ang tawag, ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila ba isang mabigat na kumot na nakakasakal. Tiningnan ni Luz ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Mang Ramon, huwag niyo munang ibibigay ang pirma niyo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ko hahayaang nakawin niya ang huling sentimong pag-aari ng mga manggagawa. Ngunit habang nagsisimulang ilabas ni Mang Ramon ang mga orihinal na resibo ng transaksyon, ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga sapatos na nanggagaling sa pasilyo ay tumigil sa mismong tapat ng pintuan. Nakatayo doon si Anton. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Mang Ramon patungo sa mga dokumentong nakabuka sa ibabaw ng mesa. At huli ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Luz. Luz, akala ko ba ay nasa simbahan ka para magdasal? Mukhang maling altar ang pinuntahan mo para sa iyong mga pagsisisi, sabi ni Anton sa isang tinig na puno ng banta. Pinilit ni Luz na magpakatatag sa harap ni Anton. Sa isang iglap, ibinalik niya ang kanyang maskara ng isang mahinahon at sunod-sunurang asawa. Anton, nandito lang ako para ipaabot ang imbitasyon para sa gala kay Mang Ramon, tulad ng utos mo. Medyo masama ang pakiramdam niya kaya kinumusta ko na rin. Paliwanag niya, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa asawa. Mukhang naniwala si Anton sa kanyang palusot, o mas tamang sabihing, pinili niyang maniwala dahil abala pa siya sa kanyang mas malaking plano. Hinila niya si Luz palabas ng opisina. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumupunta sa mga lugar na tulad nito. Marumi at hindi bagay sa isang buntis. Umuwi ka na at magpahinga. Makalipas ang ilang araw, ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang lubid na malapit ng mapatid. Dumating ang araw ng kanyang regular na check-up sa doktor. Nagdahilan si Anton na mayroon siyang napaka-importanteng pulong kaya hindi niya ito masasamahan. Alam na ni Luz na isa na naman itong kasinungalingan. Mag-isang nakaupo si Luz sa waiting area ng klinika. Hinahaplos ang kanyang malaking tiyan habang pinagmamasdan ng ibang mga mag-asawa na masayang nag-uusap. Isang kirot ng inggit at kalungkutan ang dumaan sa kanyang puso. Iyon sana sila ni Anton. Iyon ang buhay na pinangarap niya para sa kanilang pamilya. Habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Napatingala si Luz. Doon nakatayo si Vanessa, nakasuot ng isang hapit na pulang bestida na tila sumisigaw ng kayabangan. At sa leeg nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng klinika ang diamanteng kwintas na binili gamit ang dugo at pawis na inilaan niya para sa kanyang anak. Sadya itong umupo sa silyang katabi ni Luz, kahit na marami pang ibang bakanteng upuan. Ang matamis na amoy ng pabango nito ay tila nakakasulasok. Oh, hi there, Ate Luz. What a coincidence. Bati ni Vanessa
Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Check up mo rin. You look tired. Siguro ganyan talaga. Kapag luma na, madaling mapagod. Sinadya niyang haplusin ang kwintas sa kanyang leeg. Hindi sumagot si Luz. Itinuon niya ang kanyang tingin sa isang magazine sa kanyang kandungan. Ngunit hindi nagpatinag si Vanessa. You know, sa panahon ngayon, dapat marunong na tayong mag-let go sa mga bagay na hindi na nagagamit. Mga lumang gamit, lumang bahay, lumang relasyon. Kasi kung hindi, nagiging pabigat lang sila. Dapat laging may upgrade, di ba? Para laging bago at exciting. Patuloy nito, ang bawat salita ay isang patutsada. Huminga ng malalim si Luz. Dahan-dahan niyang isinara ang magazine at marahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan, kung saan naramdaman niya ang isang banayad na sipa mula sa kanyang anak. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang kayamanan. Tiningnan niya si Vanessa ng diretso sa mga mata at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May mga bagay na kahit gaano kaluma, hindi kumukupas ang halaga, tulad ng isang pamana. Pero may mga bagay rin na kahit gaano kakintab at bago, sa simula lang maganda. Madaling makuha, pero mas madali ring itapon kapag nagsawa na. Temporary distractions, kumbaga. Natigilan si Vanessa. Ang kanyang mapanuring mga mata ay tila nagliyab sa galit nang marinig ang matalinhagang sagot ni Luz. Ang kanyang mapulang labi ay nanginig bago siya muling nakabawi ng lakas upang sumagot ng mas masakit. Huwag ka masyadong kampante, Luz. Ang pamanang sinasabi mo ay parang buhangin sa palad mo. Unti-unti nang nalalaglag ng hindi mo namamalayan. Akala mo ba ay mahal ka pa niya? Akala mo ba ay gusto niya ang anak na yan? You're just a legal obligation to him. Isang obligasyong malapit na niyang takasan. Bulong ni Vanessa. Ang boses ay puno ng lason habang unti-unti siyang tumatayo. Good luck sa check-up mo. Sana ay kayanin mo ang katotohanan kapag dumating na ang resulta. Umalis si Vanessa na ang mga takong ay naging malakas na paalala ng kanyang paglayas sa tahimik na silid. Naiwang mag-isa si Luz. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng Silya. Ang bawat salita ng kabit ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pilit niyang kinalma ang sarili nang tawagin na siya ng nurse para pumasok sa silid ng doktor. Kumusta, Luz? Maayos naman ang pagtibok ng puso ng baby, pero napansin ko sa huling laboratory results mo na tumataas ang presyon mo. Kailangan mong iwasan ang stress, wika ni Dr. Santos habang tinitingnan ang chart. Pagkatapos ay bahagyang kumunot ang noo nito. Nga pala, dumaan dito si Anton kahapon. Kinuha niya ang kopya ng buong medical records mo, pati na ang mga diagnosis tungkol sa pagiging high risk ng pagbubuntis mo. Akala ko ba ay alam mo? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Luz. Kinuha niya ang records ko? Oo. Ang sabi niya ay para raw sa insurance purposes at para maihanda na ang lahat sa ibang ospital kung sakaling kailanganin. Pero nakakapagtaka lang dahil siya pa mismo ang nag-asikaso. Dagdag ng doktor. Tumango na lamang si Luz kahit na ang kanyang isipan ay punong-puno na ng hinala. Bakit kukunin ni Anton ang kanyang medical records? Gagamitin ba ito ng asawa niya upang palabasin na hindi na siya may kakayahang magdesisyon para sa kumpanya o para sa sarili niya? Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Paglabas ni Luz ng klinika, sumakay siya sa kanyang sasakyan at sandaling ipinikit ang mga mata. Gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang kailangan niya ang bawat hibla ng lakas para sa susunod na mangyayari. Binuksan niya ang kanyang telepono at tila isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Isang notification mula sa social media ang lumitaw. Isang post mula sa public account ni Vanessa. Sa larawan, makikita ang isang kamay ng lalaki na may pamilyar na relos, ang relos ni Anton na mahigpit na nakahawak sa manibela
ng isang mamahaling sasakyan. Hindi lang iyon basta sasakyan. Iyon ang vintage na Mercedes na paborito ng yumaong ama ni Luz. Ang tanging bagay na hindi niya kailanman hinayaang ipagamit sa iba. Ang caption sa larawan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Cruising with my king in his favorite classic ride. New beginnings are coming soon. Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Ang sasakyang yon ay simbolo ng dignidad ng kanyang ama at ngayon ay ginagamit ito ng kanyang asawa upang ipasyal ang kanyang kabit. Ang bawat detalye ng pagtataksil ni Anton ay tila isang planadong paglapastangan sa lahat ng mahalaga sa kanya. Kinuha ni Luz ang kanyang notebook at isinulat ang pangalan ni Vanessa sa tabi ng pangalan ni Anton. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa papel hanggang sa halos mapunit ito. Hulihin mo ang lahat ng gusto mong hulihin ngayon, Anton. Gamitin mo ang lahat ng pag-aari ko. Bulong ni Luz sa hangin ng loob ng sasakyan. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Dahil sa gabing darating, sisiguraduhin kong kahit ang hiningang hinihiram nyo ay babawiin ko. Napatitig si Luz sa labas ng bintana habang ang langit ay unti-unting nagdidilim. Isang mensahe ang muling pumasok sa kanyang telepono. Mula muli sa hindi kilalang numero. Handa na ang mga dokumento sa ilalim ng pangalan mo. Magkita tayo bukas. Luz, darling, why don't you make some tea for Mr. Montemayor? Alam mo namang medyo clumsy ang mga maids natin. Baka hindi makuha ang tamang timpla na gusto ng ating bisita. Ang boses ni Anton ay puno ng pekeng tamis habang nakaharap sa lalaking nakaupo sa kabilang panig ng malaking mesa sa loob ng opisina ng CEO. Si Luz ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang pilak na tray. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang utos sa isang katulong, hindi sa asawa, at lalong hindi sa tunay na may-ari ng kumpanyang kinalalagyan nila ngayon. Ang sakit ng ganitong pagtrato sa harap ng isang estranghero ay tila isang matalim na kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang dignidad. Dahan-dahang lumapit si Luz sa mesa. Maingat niyang inilapag ang bawat tasa, sinisiguradong hindi gagawa ng anumang ingay ang porselana sa ibabaw ng salamin. Habang ginagawa ito, naramdaman niya ang matitinding titig ng lalaking tinawag ni Anton na Gabriel Montemayor. Si Gabriel ay ang kilalang investor na huling pag-asa ni Anton upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ang lalaki ay nakasuot ng isang madilim na gray na suit, ang kanyang postura ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng anumang maskara. I didn't know your wife was working as your assistant, Anton. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at may autoridad na hindi matatanggihan. Hindi ito isang tanong, kundi isang obserbasyon na nagpatahimik sa buong silid. Tumawa ng pilit si Anton, isang tunog na puno ng kaba. Oh, hindi naman. Luz loves to take care of me. At dahil nga sa kondisyon niya, mas mabuting nandito siya sa paningin ko kaysa kung saan-saan nagpupunta. She's just a fragile woman, you know. Masyadong emosyonal ang mga buntis. Napayuko si Luz. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Fragile, emosyonal, mga salitang ginagamit ni Anton upang limitahan ang kanyang mundo. Habang ibinubuhos niya ang mainit na tsa, bahagyang nanginig ang kanyang kamay nang mapansin niyang ang dokumentong tinitingnan ni Gabriel ay ang quarterly report na hiningi sa kanya ni Mang Ramon, ang ulat na alam niyang puno ng kasinungalingan. Actually, the numbers here don't seem to align with the market growth in this sector, puna ni Gabriel habang nakatitig sa report. Lumingon siya kay Luz sa isang iglap, tila ba hinihintay ang kanyang reaksyon. Naramdaman ni Luz ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang ulat na yon ay isang pandaraya. Ngunit ang presensya ni Anton ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leg.
Isang maling galaw at baka mawala ang lahat ng pinaghirapan nila ni Mang Ramon. Sa kanyang pag-iisip, hindi napansin ni Luz na ang kanyang paa ay sumabit sa gilid ng carpet. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sa pagod ng kanyang katawan, nawalan siya ng balanse. Ang tray na hawak niya ay inagsimulang tumagilid. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, isang malakas at matatag na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang siko. Ang init ng palad ni Gabriel ay nanagos sa kanyang balat. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi mahigpit, ngunit sapat upang patatagin ang tindig ni Luz. Sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang halong pangmamaliit o awa ang nakita ni Luz sa mga mata ni Gabriel, kundi isang uri ng paggalang at pag-unawa na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. "Careful, Mrs. Valderrama. You should take more care of yourself," mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo, isang proteksyong hindi inaasahan ni Luz. Agad na lumapit si Anton at mabilis na kinuha ang tray mula kay Luz. Ang kanyang mukha ay halatang naiinis dahil sa kapalpakan ng asawa sa harap ng isang kliyente. "Luz, I told you, kung hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin. Go back to the car. Andun ang driver. Magpahinga ka na lang." Tumango si Luz. Hindi na nagawang magsalita dahil sa buhol sa kanyang lalamunan. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, naramdaman niya ang matitinding titig ni Gabriel na sumusunod sa bawat hakbang niya. Bago niya tuluyang maisara ang pinto, narinig niya ang huling sinabi ng investor kay Anton. "I value honesty more than profit, Anton. And sometimes, the most honest person in the room is the one who says the least." Nang makarating si Luz sa sasakyan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Inilabas niya ang kanyang telepono upang tingnan ang oras, ngunit isang bagong mensahe ang sumalubong sa kanya mula sa hindi kilalang numero, ang numero na alam niyang kay Gabriel. Ang ulat na nasa mesa ay isang ilusyon. "Alam nating dalawa ang katotohanan. Huwag kang matakot lumaban para sa iyong ama." Napahawak si Luz sa kanyang dibdib. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang kakampi o isa pang panganib na kailangan niyang iwasan? Bakit tila kilala niya ang kanyang ama? Higit sa lahat, hanggang kailan niya kayang panindigan ang katahimikang ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Ang bawat paghinga ni Luz ay tila isang mabigat na pasanin habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo ng kumpanya sa gitna ng hating gabi. Ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa mga malalaking bintana na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa bawat sulok. Ang kanyang isang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan, habang ang isa naman ay nanginginig na nakahawak sa isang maliit na flashlight. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay. Kahit ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa makintab na sahig ay tila ba napakalakas sa kanyang pandinig. Narating niya ang pintuan ng opisina ni Anton. Gamit ang susi na palihim niyang kinuha mula sa bulsa ng Amerikana ng asawa kaninang hapon, dahan-dahan niyang pinihit ang lock. Ang tunog ng mekanismo ng pintuan ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gusali. Pumasok siya at agad na hinarap ang computer sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Anton ay nananatili pa rin sa silid. Isang paalala ng lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ngunit ngayon ay ang kanyang pinakamalaking kalaban. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinatype niya ang password. Sinubukan niya ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan niya, at maging ang kaarawan ng kanilang magiging anak, ngunit lahat ay mali. Hanggang sa maalala niya ang petsa ng kaarawan ni Vanessa na nakita niya sa isang dokumento. Sa isang iglap, bumukas ang screen. Ang sakit na naramdaman ni Luz ay tila isang malakas na sampal. Mas mahalaga pa pala kay Anton ang petsa ng kapanganakan ng kanyang kabit kaysa sa lahat ng mahalaga sa kanilang pagsasama. Mabilis niyang isinalpak ang USB na ibinigay ni Mang Ramon
at sinimulang i-download ang mga lihim na file ng Vanguard Enterprises. 10%, 20%. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Biglang napatigil si Luz nang makarinig siya ng marahang pagbukas ng pintuan sa dulo ng pasilyo. Pinatay niya agad ang flashlight at nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Pilit na pinatatahimik ang kanyang mabilis na paghinga. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na sapatos na papalapit. Huminto ang mga yabag sa mismong tapat ng opisina. Pumasok ang isang anino, matangkad at may awtoridad. Hindi ito si Anton. Ang lalaki ay tumayo sa gitna ng silid at tila may hinahanap. Nang huminto ang anino sa tapat ng mesa, hindi na nakayanan ni Luz ang takot at bigla siyang napaatras na naging sanhi ng pagtama ng kanyang balikat sa gilid ng drawer. Sino ang nariyan? Ang boses ay pamilyar. Malalim at kalmado. Si Gabriel. Lumabas si Luz mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng takot. Mr. Montemayor, please, huwag mong sasabihin kay Anton. Kailangan ko lang iligtas ang kumpanya ng tatay ko. Pagsamo niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa matinding emosyon. Hindi lumapit si Gabriel ng mabilis upang hindi siya takutin. Sa halip, lumakad ito patungo sa bintana at hinila ang kurtina upang lalong magdilim ang silid, habang ang isang kamay niya ay humawak sa control panel ng security system sa dingding. Huwag kang mag-alala, Mrs. Valderrama. Pinatay ko na ang mga kamera sa floor na ito bago pa ako pumasok. Alam kong andito ka. Napahikbi si Luz. Ang lahat ng kumpas ng kanyang emosyon na pilit niyang kinikimkim ay biglang bumigay. Lumapit si Gabriel ng dahan-dahan at kinuha ang kanyang suot na Amerikana. Maingat niya itong isinampay sa mga balikat ni Luz, isang proteksyon laban sa panginginig ng babae. Ang kanyang pagkakahawak ay tila ba nagsasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan, pero salamat. Bulong ni Luz habang mahigpit na hawak ang Amerikana ni Gabriel. Ang init ng tela at ang amoy ng sandalwood mula rito ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Tinutulungan ko ang nararapat, Luz. Ang kumpanyang ito ay hindi binuo para lamang wasakin ng isang taong walang pagpapahalaga sa pamilya. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumingin silang dalawa sa screen ng computer. 99%. Isang segundo na lang. Ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gusali ay muling nabasag. Mula sa labas ng opisina, narinig nila ang pamilyar na boses ni Anton na galit na nakikipag-usap sa security guard at ang tunog ng mabilis na pagpihit ng susi sa mismong pintuan ng silid na kinalalagyan nila. Luz, bakit bukas ang ilaw sa computer ko? Ang boses ni Anton ay galing na sa kabilang panig ng pinto. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, hinila ni Gabriel si Luz patungo sa likod ng makakapal at mabibigat na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng malaking bintana. Isang segundo, bago tuluyang bumukas ang pinto, mabilis na pinindot ni Gabriel ang power button ng monitor at tumayo siya sa gitna ng silid. Tila ba kampanting naghihintay. Gabriel, anong ginagawa mo rito sa dilim at bakit bukas ang computer ko? Ang boses ni Anton ay puno ng pagtataka at bahagyang hinala habang kinakapan niya ang switch ng ilaw sa dingding. Nang bumukas ang ilaw, tumambad si Gabriel na nakasandal sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ako makatulog sa hotel, Anton. Iniisip ko ang mga butas sa inyong financial projections. Sinubukan kong tingnan kung may maiiwan kang hard copy rito. Pero mukhang mas mainam na magpahinga na lang tayo. Masyado ng gabi. Lumingon si Anton sa kanyang computer. Pagkatapos ay kay Gabriel. Bagaman may pag-aalinlangan, hindi niya magawang suplahin ang taong may hawak ng kanyang kinabukasan. Sana ay nagsabi ka
Pinahanda ko sana ang opisina para sa'yo. Anyway, let's go. May dinner tayo bukas kasama ang board members. Kailangan nating maging handa. Sa likod ng kurtina, halos hindi humihinga si Luz. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa telang hawak niya at ang USB na naglalaman ng katotohanan ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang palad. Narinig niya ang huling yabag ng dalawang lalaki palabas ng silid bago tuluyang mamatay muli ang ilaw. Kinabukasan, ang gabi ay binalot ng marangyang pagtitipon sa isang eksklusibong restaurant. Sa pilitang binihisan ni Anton si Luz ng isang hapit na asul na gown, kahit na nahihirapan na itong huminga dahil sa kanyang malaking tiyan. Sa harap ng mga board members at ni Gabriel, kailangang panindigan ni Luz ang papel ng isang mapagmahal at masunuring asawa. Alam niyo ba, kung hindi dahil sa anak ko, baka matagal nang naibenta ang kumpanya ni na Luz. Pagmamayabang ni Doña Carmen habang humihigop ng mamahaling wine. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakatingin kay Gabriel. Napakalaki ng utang na loob ng pamilya ni Luz kay Anton. Siya ang sumalo sa lahat ng problema ng mamatayang ama niya. Luz is very lucky to have him. Pinilit ni Luz na ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang pinggan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang kamay ni Anton na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na tila pag-angkin sa isang ari-arian kaysa sa pagmamahal. Of course, Ma. I will do everything for my family. Wika ni Anton bago bumaling kay Luz. Honey, uminom ka ng konti para sa toast natin. Masyado kang seryoso tonight. Iniabot ni Anton ang isang baso ng pulang alak sa kanya. Anton, alam mong hindi ako pwedeng uminom. Mahinang pagtanggi ni Luz, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang lagok lang, Luz. Huwag kang maging killjoy sa harap ng mga bisita natin. Giit ni Anton. Ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Luz ay lalong humigpit. Isang senyales na hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Bago pa man maabot ni Luz ang baso, mabilis na tumayo si Gabriel at kinuha ang baso mula sa kamay ni Anton. I believe Mrs. Valderrama is right. Alcohol is not good for the baby. At bilang investor, mas gusto kong makitang malusog ang magiging tagapagmana ng kumpanya. Sa isang mabilis na kilos, ipinalit ni Gabriel ang sarili niyang baso ng grape juice sa harap ni Luz. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan ni Gabriel at Anton ay tila ba kuryenteng gumagapang sa ibabaw ng mesa. Napilitang tumawa si Anton upang itago ang kanyang pagkahiya. You're right, Gabriel. Masyado lang akong naging excited. Sa kalagitnaan ng gabi, habang abala si Anton sa pakikipag-usap sa ibang board members, napansin ni Luz na may inilapag na maliit at itim na USB si Gabriel sa tabi ng kanyang handbag bago ito tuluyang nagpaalam na pupunta sa banyo. Walang nakapansin sa mabilis na pagkuha ni Luz sa gamit. Nang makauwi sila sa mansyon, hinhintay muna ni Luz na makatulog si Anton bago niya dahan-dahang binuksan ng kanyang laptop sa ilalim ng talukbong ng kumot. Isinalpak niya ang USB na iniwan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tumitibok nang napakabilis ng bumukas ang isang dokumentong may pamagat na Project Exodus. Doon, nakita ni Luz ang katotohanang mas malala pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang ibebenta ni Anton ang kumpanya, kundi nakaplano na ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Luz sa ilalim ng pangalan ni Vanessa bago pa man dumating ang gabi ng gala. Ang pirma ni Luz sa dulo ng dokumento ay halatang palsipikado, ngunit ang petsa ng implementasyon ay bukas na. Mabilis akong lumapit kay Lola Carmen nang makita kong halos bumigay na ang kanyang mga tuhod. Maingat ko siyang inalalayan papunta sa kanyang silid, malayo sa veranda kung saan naiwan sina Javier at Ramona. Pagkasara ng pinto, doon tuluyang bumuhos ang luha sa kanyang pagod at kulubot na mukha. Patawarin mo ako, Isabel. Patawarin mo ako, anak. Nanginginig niyang bulong habang mahigpit na nakakapit sa aking mga kamay.
Marami akong pagkakamali bilang ina at bilang biyenan. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang sakit nang hindi napakinggan ng sariling anak. Nang maramdamang tila wala ka ng halaga kapag hindi ka nakapakipakinabang sa kanya. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ay tila walang dalang init para kay Luz. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kutsyon habang pinagmamasdan si Anton na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang lalaking ito na nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya ay siya palang unti-unting kikitil sa kanyang kinabukasan. Luz, darling, may mga dokumento akong kailangang papirmahan sa iyo ngayon. Wika ni Anton. Ang kanyang tinig ay tila ba humihiling lamang ng isang simpleng pabor. Lumapit siya at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hita ni Luz. Ito ay para sa trust fund ng baby natin. Gusto ko lang siguraduhin na kahit anong mangyari sa kumpanya, secure ang kinabukasan ng anak natin. It's for the best. Trust me. Tiningnan ni Luz ang mga dokumento. Hindi niya kailangang basahin ang bawat salita dahil alam na niya ang nilalaman nito mula sa USB ni Gabriel. Isa itong ganap na paglilipat ng lahat ng kanyang natitirang co-fund sa isang kumpanyang hindi niya kilala, ang Vanguard Holdings. Anton, bakit kailangang ilipat ang lahat? Hindi ba sapat na ang kumpanya ay nasa ilalim ng pangalan ko para sa anak natin? Mahinang tanong ni Luz. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang nangiti sa mga labi ni Anton ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at nakakatakot na tingin. Huwag mo na akong tanungin ng mga bagay na hindi mo naman naiintindihan, Luz. Pinoprotektahan lang kita. O baka naman gusto mong malaman ng lahat ang tungkol sa mga lihim na transaksyon ng tatay mo bago siya mamatay? May mga ebidensya ako na nagpapatunay na kumuha siya ng pondo mula sa mga empleyado. Kapag lumabas ito, hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo, pati ang dangal ng pamilya mo ay mabubura. Naramdaman ni Luz ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang isang malaking kasinungalingan ang paratang ni Anton sa kanyang ama. Ngunit ang banta nito ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Gagamitin ni Anton ang hiya o ang dangal ng kanyang yumaong ama upang pasunurin siya. Pirmahan mo na ito, Luz. Huwag mong pilitin ang kamay ko. Dagdag ni Anton habang idinidiin ang isang ballpen sa palad ni Luz. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luz ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Tila ba sinasabi ng kanyang anak na huwag siyang susuko. Ngunit alam ni Luz na hindi niya pwedeng banggain si Anton ng harapan sa pagkakataong ito. Kailangan niyang maging matalino. Tumulo ang mga luha ni Luz, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi. Fine, gagawin ko ito para sa anak ko at para sa pangalan ni Papa. Kinuha niya ang panulat. Habang dahan-dahang gumagalaw ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel, sadyang binago ni Luz ang isang maliit at halos hindi mapapansing bahagi ng kanyang lagda, isang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya kung sakaling mapilitan siyang pumirma sa ilalim ng banta. Ang pirma ay magmumulang totoo, ngunit hindi ito kailanman magiging legal sa oras na dumaan ito sa masusing pagsusuri. Nang matapos siya, marahas na hinablot ni Anton ang folder. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Ayan naman pala. Napakadali lang naman palang pasunurin ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang umiyak. Sabi ni Doña Carmen habang hinahaplos ang braso ng kanyang anak. Ngayon, Anton, maaari mo na itong dalhin sa abogado. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan mo sa kumpanyang ito ay mapupunta na sa tamang kamay. Tinalikuran sila ng mag-ina. Iniwan si Luz na mag-isa sa loob ng silid. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang pababa ng hagdan ay tila ba isang hudyat ng kamatayan para sa kanyang nakaraan.
Ngunit sa dilim ng silid, dahan-dahang pinunasan ni Luz ang kanyang mga luha. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang determinasyong kasing tibay ng bakal. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Mang Ramon. Nakuha na nila ang pirma, ngunit hindi ang katotohanan. Ihanda ang lahat ng orihinal na land ledger. Bukas sa gala, tatapusin natin ang lahat ng ito. Habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula nang mamuo ang mga itim na ulap, alam ni Luz na ang bukas ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang madugong labanan para sa kanyang kalayaan. Lumabas si Luz mula sa opisina ng abogado nang paikot-ikot ang kanyang paningin. Ang init ng sikat ng araw sa labas ay tila ba dumadagdag sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila ba paglalakad sa isang malambot na ulap. Hindi niya maramdaman ang kanyang sariling mga binti. Ang stress ng mga nakaraang araw, ang panggigipit ni Anton, at ang takot para sa kanyang anak ay nagsama-sama upang unti-unting ubusin ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Huminto siya sa gilid ng kalsada at humawak sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay unti-unting naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang unti-unting pagdidilim ng kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa matigas na sahig, isang pares ng matatag na mga braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Naramdaman niya ang bango ng sandalwood at ang init ng isang katawan na nagbibigay ng proteksyon. Luz, Luz, makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Malayo sa malamig na tono na madalas nitong gamitin sa mga meeting. Dahan-dahang iminulat ni Luz ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ni Gabriel na malapit sa kanya. Hindi siya dinala ni Gabriel sa ospital dahil alam nitong baka malaman ito ni Anton at lalong manganib ang sitwasyon ni Luz. Sa halip, maingat niya itong binuhat at isinakay sa kanyang sasakyan. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kayamanan sa mundo. Dinala siya ni Gabriel sa isang maliit at tago na tea house sa dulo ng isang tahimik na subdivision. Ang lugar ay puno ng mga halaman at ang tanging maririnig ay ang marahang agos ng tubig mula sa isang maliit na fountain sa hardin. Walang ibang tao roon, kundi silang dalawa. Uminom ka muna nito. Mainit na gatas yan na may kaunting honey. Makakatulong yan para kumalma ang nerves mo. Wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang tasa sa harap ni Luz. Sa sandaling iyon, ang pader na pilit itinayo ni Luz sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumuho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aabuso ni Doña Carmen, at ang kataksilan ni Anton ay biglang bumuhos sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Hindi siya humikbi ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tahimik lamang na dumadaloy sa kanyang mga pisngi na nagpapakita ng isang lalim ng pighati na tila walang katapusan. Hindi siya pinilit ni Gabriel na magsalita. Nanatili lamang itong nakaupo sa kanyang tabi. Nagbibigay ng isang tahimik na suporta na hindi kailanman naibigay ni Anton. Hindi ko na alam kung kaya ko pa, Gabriel. Bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para akong nakikipaglaban sa isang higante at ang tanging sandata ko ay ang aking mga sugat. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na nagpahinto sa pag-iyak ni Luz. Luz, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung kahit durog na ang puso, pinipili pa ring tumayo para sa mga taong mahal niya. Ang sugat mo ang magiging patunay ng iyong tagumpay, hindi ng iyong pagkatalo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Gabriel na bahagyang namimilipit si Luz dahil sa pangangalay ng kanyang likod.
Nang walang sabi-sabi, tumayo si Gabriel at kumuha ng isang malambot na throw pillow mula sa kabilang silya. Maingat siyang lumapit sa likuran ni Luz at dahan-dahang inayos ang unan sa likod nito upang mabigyan ito ng suporta. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balikat ni Luz, isang hawak na puno ng respeto at pagkalinga. Ito ang kanyang golden moment, isang simpleng gawa ng kabutihan na nagparamdam kay Luz na siya ay tao pa rin, na siya ay mahalaga. Salamat, mahinang sabi ni Luz habang dahan-dahang sumisipsip sa mainit na gatas. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang init sa kanyang katawan. Magpahinga ka muna rito. Walang makakahanap sa'yo rito, pangako ni Gabriel. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabulabog. Sa labas ng tea house, sa likod ng malalagong halaman, isang pamilyar na pulang sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba at lumabas ang dulo ng isang smartphone. Ang tunog ng mabilis na pagkuha ng litrato ay narinig sa katahimikan ng paligid, kasabay ng isang mapanuring tawa na nagmula sa loob ng sasakyan. Si Vanessa ay nakasilip mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang mga kuha sa kanyang telepono. Gotcha, Luz. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag kay Anton kapag nakita niya ang sweet moment niyo ng investor niya. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Vanessa na nag-iiwan ng isang maitim na usok sa hangin. Sa loob ng tea house, walang kamalay-malay si Luz at Gabriel sa bagong panganib na paparating. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ng gabing iyon ay tila ba isang bitag na naghihintay na sumara. Pag-uwi ni Luz, mula sa kanyang pakikipagtagpo kay Gabriel, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng atmosfera. Ang bawat anino sa dingding ay tila ba nagmamasid sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan ay nagsisilbing paalala na hindi na siya pwedeng maging biktima lamang. Nagpunta si Luz sa likod ng bahay, sa hardin, kung saan madilim at walang nakakakita. Doon, naghihintay ang matandang si Mang Ramon sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang matanda ay may bitbit na isang lumang bag na gawa sa tila. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ma'am Luz, nakuha ko na po, bulong ni Mang Ramon habang dahan-dahang inilalabas ang mga orihinal na ledger na itinago niya sa loob ng 3 taon. Dito nakatala ang lahat ng tunay na kita ng kumpanya bago pa man simula ni Sir Anton ang pagmamanipula sa mga numero. Ang mga librong ito ang magpapatunay na ninakawan niya kayo. Niyakap ni Luz ang mga lumang libro. Ang amoy ng lumang papel ay tila ba isang mensahe mula sa kanyang yumaong ama. Salamat, Mang Ramon. Konting tiis na lang. Bukas sa gala, ibabalik natin ang dangal ng pamilyang ito. Ngunit habang papasok si Luz sa loob ng bahay, ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang malakas na kalabog mula sa itaas. Ang tunog ng mga nababasag na gamit ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na umakyat si Luz at tumungo sa kanilang silid. Doon, bumungad sa kanya ang isang galit na Anton. Ang kanyang asawa ay may hawak na telepono at ang screen nito ay nagpapakita ng larawang ipinadala ni Vanessa. Ang larawan nila ni Gabriel sa tea house. Anong kababuyan ito, Luz? Sigaw ni Anton habang hinahagis ang isang kristal na florera sa dingding. Ang mga piraso nito ay nagtalsikan sa paligid ng silid. Kaya ka ba matapang na ngayong sumagot sa akin dahil may bago ka ng tagapagtanggol? Ginamit mo pa ang anak ko para lumandi sa harap ng investor ko. Hindi kumurap si Luz na natili siyang nakatayo sa tapat ng pinto. Tinitingnan ng nagwawalang asawa nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Anton. Ang nakita mo ay isang gawa ng kabutihan mula sa isang taong may tunay na malasakit. Bagay na hindi mo kailanman na ibigay sa akin. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa loob ng bahay ko, muling sigaw ni Anton.
Sa matinding galit, sinipa niya ang kanilang picture frame sa ibabaw ng side table. Ang salamin nito ay nagkalamat at ang kanilang larawan nung araw ng kasal ay tila ba nahati sa dalawa. Dahan-dahang lumapit si Luz. Imbes na umiyak o makipagtalo, yumuko siya at isa-isang pinulot ang mga basag na salamin. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nasugatan, ngunit hindi siya dumaing. Inipon niya ang mga piraso ng kanilang nakaraan at dahan-dahang naglakad patungo sa basurahan sa sulok ng silid. Inihulog niya ang lahat doon, kasama ang lahat ng natitirang pagmamahal niya para sa lalaking ito. Ito ang kanyang golden moment, ang tahimik na pagtanggap na ang lahat ng namamagitan sa kanila ay tuluyan na ring naging basura. Eksaktong tumunog ang telepono ni Anton. Nang makita niyang si Vanessa ang tumatawag, biglang nagbago ang ekspresyon nito mula sa galit patungo sa pagkataranta. Lumabas si Anton sa balkonahe upang sagutin ang tawag. Iniwan ang kanyang coat sa ibabaw ng kama. Hindi sinayang ni Luz ang pagkakataon. Mabilis niyang kinapa ang bulsa ng coat ni Anton at naramdaman ang malamig na bakal ng susi ng vault sa opisina. Kinuha niya ito at mabilis na nagtungo sa tufong. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan ni Luz ang maliit na vault sa likod ng painting ng kanyang ama. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong hinahanap niya. Ngunit sa gitna ng mga folder, nakakita siya ng isang excerpt ng mga flight tickets patungong Estados Unidos. Ang petsa ng pag-alis ay sa susunod na araw, ilang oras lamang matapos ang gala. Binilang ni Luz ang mga ticket. 3. Isa para kay Anton, isa para kay Vanessa, at ang pangatlo ay nakapangalan kay Doña Carmen. Ang katotohanan ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Plano nilang 3 na iwan siyang mag-isa sa gitna ng utang at kahihiyan, habang ang kanyang sariling biyenan ay kasama sa pagtakas gamit ang kanyang pera. Nang dahan-dahan niyang isinasara ang vault, ang tunog ng isang marahang ubo ay narinig niya mula sa dilim ng pintuan. Anong ginagawa mo rito, Luz Viminda? Ang boses ni Doña Carmen ay kasing lamig ng semento. Nakatayo ang matanda sa may pinto, nakasuot ng kanyang seda na nightgown, at ang kanyang mga mata ay tila ba nakakakita sa pinakatatagong lihim ni Luz. Magnanakaw. Ngayon ay napatunayan ko na ang hinala ko, Luz Viminda. Hindi ka lang pala pabigat sa anak ko, kundi isa ka ring traidor na nangangahas mangialam sa mga gamit na hindi sayo. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na latigo na humiwas sa katahimikan ng tufong. Nanatiling nakatayo si Luz sa harap ng bukas na vault. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa bawat segundo ng kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang maluwag na duster, nararamdaman niya ang malamig na papel ng mga plane ticket na mabilis niyang isiniksik sa kanyang baywang bago pa man tuluyang makalapit ang matanda. Naghahanap lang ako ng mga luma kong medical records, ma. Mahinang sagot ni Luz. Pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na tinig. Sabi kasi ni Anton, itinabi niya rito ang mga resulta ng huling laboratorio ko para sa insurance. Kailangan ko yon para sa check-up ko bukas. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen habang unti-unti siyang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Records? Sa loob ng vault na ito? Huwag mo akong gawing tanga, Luz Viminda. Alam nating dalawa na wala kang karapatan sa kahit anong piraso ng papel na narito. Isara mo yan at bumalik ka sa kwarto mo. At siguraduhin mong hindi na kita makikitang muling nagpapagalagala rito sa dilim, kundi ay ako na mismo ang magpapalaya sa iyo bago pa man sumapit ang bukas. Dahan-dahang isinara ni Luz ang vault. Sa bawat pagpihit ng bakal, tila ba isinasara na rin niya ang pinto ng kanyang nakaraan. Lumakad siya palabas ng silid nang hindi tinitingnan ang kanyang biyanan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, nag-aalimpuyo ang puot. Ang mga tickets na nasa kanyang baywang ay tila nagbabaga. Isang patunay na ang 3 taong itinuring niyang pamilya ay handa siyang itapon
na parang basurang walang halaga. Pagpasok sa kanyang silid, agad na nilak ni Luz ang pinto at napasandal siya rito. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. Kinuha niya ang mga tickets at muling binasa ang mga pangalan. Anton, Vanessa, Carmen. 3 pangalan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Kasabay nito, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang video message mula kay Vanessa ang sumalubong sa kanya. Pagpindot niya sa video, ang kanyang mundo ay tila tuluyang nagdilim. Doon, sa loob ng isang madilim na silid ng hotel, makikita ang kanyang asawang si Anton na mahimbing na natutulog, habang si Vanessa ay nakasandal sa dibdib nito, nakangisi sa harap ng camera. "How's your night, Ate Luz? While you're there playing house, Anton is here with me, planning our future in the States. Don't worry, tomorrow at the gala, we'll give you a grand exit you'll never forget." Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Tila ba may libo-libong karayom na sabay-sabay na tumarak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit imbes na humikbi, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Pinunasan ni Luz ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at tumayo siya sa harap ng malaking salamin. Sinimulan ni Luz ang paghahanda para sa gabing iyon. Hindi siya magsusuot ng itim upang magluksa. Sa halip, kinuha niya ang isang napakagandang pulang gown na matagal na niyang itinago, ang kulay ng kapangyarihan at paghihiganti. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok at naglagay ng lipstick na kasing pula ng dugo. Ang kanyang malaking tiyan ay tila ba naging bahagi ng kanyang armor, isang paalala na hindi na lang siya nakikipaglaban para sa sarili niya. "Luz, are you ready? Late na tayo." Ang boses ni Anton ay narinig mula sa labas ng pinto, puno ng pagkainip at pagkukunwari. Binuksan ni Luz ang pinto at lumabas. Natigilan si Anton nang makita ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at bahagyang paghanga, ngunit agad itong napalitan ng kaba. "You look different tonight, Luz. Bakit pula? Hindi ba masyadong agaw pansin yan?" "It's a special night, Anton." Malamig na sagot ni Luz habang isinusuot ang kanyang mga hikaw. "Gusto ko lang na maalala niyo ang gabing ito habang buhay." Sa loob ng sasakyan patungo sa gala, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila ba isang pader na hindi matitibag. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Luz at ang tunog ng makina ng sasakyan. Pagdating sa harap ng malaking hotel, ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay sumalubong sa kanila. Hinawakan ni Anton ang siko ni Luz, isang galaw na tila ba pagprotekta. Ngunit alam ni Luz na ito ay isang paraan lamang ng pagkontrol. Pagpasok nila sa bulwagan, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang musika ay marikit, ang mga palamuti ay ginto, at ang mga tao ay nakangiti ng may kaplastikan. Nakita ni Luz si Gabriel sa malayo. Nakatayo malapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya nang may seryosong ekspresyon. Dahan-dahang umakyat si Anton sa bod o stage para simulan ang kanyang talumpati, habang bitbit ang folder na naglalaman ng pekeng pirma ni Luz. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng kasinungalingan tungkol sa katapatan at pag-asa. Ngunit sa gilid ng entablado, napansin ni Luz ang pagpasok ni Mang Ramon mula sa gilid ng pinto. Ang matanda ay tumango sa kanya, isang senyales na ang lahat ay nakahanda na. Ang puso ni Luz ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang bawat salita ni Anton ay tila ba isang mitya na malapit ng magsindi sa isang malaking pagsabog. "And tonight, as I sign this document, we are not just merging companies. We are securing the future of the Valderrama legacy." Sigaw ni Anton habang itinataas ang kanyang panulat. Maliwanag ang mga ilaw na nakatutok sa gitna ng entablado na nagpapakita sa bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha ni Anton. Nakatayo siya roon, hawak ang gintong panulat at nakangiti sa harap ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ang bawat salita ng kanyang talumpati,
tungkol sa katapatan at pag-ibig sa pamilya ay tila ba mga lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng marangyang bulwagan. Sa ibaba ng entablado, nakaupo si Doña Carmen sa unahang bahagi. Ang kanyang leeg ay puno ng mga mamahaling alahas na kinuha mula sa kaban ng kumpanya. Pasimple siyang lumingon kay Luz at nagpakawala ng isang mapang uyam ng ngiti. Tila ba ipinapaalala na tapos na ang laban at sila ang nagwagi. Sa isang madilim na sulok naman ng hall, nakita ni Luz ang anino ni Vanessa na nakamasid. Handa nang lumabas upang angkinin ang posisyong hindi naman sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Luz mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pulang gown ay tila ba isang nagbabagang apoy sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng itim at puti. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may kasamang bigat, ngunit hindi ito bigat ng takot, kundi ang bigat ng lahat ng mga manggagawang umaasa sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila ba isang hudyat ng paparating na bagyo. Sandali lang, Anton. Ang boses ni Luz ay naging malinaw at matatag. Sapat upang mapatigil ang musika at patahimikin ang buong silid. Natigilan si Anton. Ang panulat ay nananatiling nakalapat sa papel. Luz, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi natinag si Luz. Tuluyan siyang umakyat sa entablado at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, mas matangkad ang kanyang tindig kaysa kay Anton. Inabot niya ang mikropono at lumingon sa mga tekniko sa likod ng bulwagan. Mga taong kanina pa, binayaran at inutusan ni Gabriel. Bago tuluyang pirmahan ng aking asawa ang kasunduang ito, nais ko lamang ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon ng Project Exodus na kanyang ipinagmamalaki. Wika ni Luz. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan maliban sa malaking screen sa likod ni Anton. Ang inaasahang logo ng bagong kumpanya ay hindi lumitaw. Sa halip tumambad ang isang malaking litrato ng isang bank statement, ang High Risk Pregnancy Fund ni Luz. Kitang-kita ng lahat ang bawat transaksyon kung paano unti-unting nilimas ang pondo para sa kaligtasan ng kanyang anak upang pambayad sa isang kwintas na diamante. Sumunod na lumitaw ang mga larawan ni Vanessa na suot ang nasabing kwintas kasama ang mga resibo na may pirma ni Anton. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas, tila ba isang mabilis na agos ng tubig na bumabagtas sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Luz ang isang matinding sipa mula sa kanyang loob. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang malaking tiyan at itinaas ang kanyang noo. Taglay ang lakas at dignidad na minana niya sa kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapakita sa buong mundo na ang isang ina, gaano man saktan, ay mananatiling matatag para sa katotohanan. Ang pera na dapat ay magliligtas sa buhay ng anak ko ay ginamit mo upang palamutian ang iyong kasalanan, Anton. Sabi ni Luz sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. Namutla si Anton. Ang pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang mukha. Luz, kasinungalingan ang lahat ng yan. Technical glitch lang yan. Ma, gawin mo ang paraan. Sigaw niya kay Doña Carmen na ngayon ay nakatayo na rin at pilit na sumisigaw sa mga guard. Ngunit ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, hindi na lang mga resibo ang nakita. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog sa mga speaker ng buong bulwagan. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw, malinaw at tapat, habang sinasabi niyang itatapon niya ang pabigat niyang asawa at anak. Matapos makuha ang lahat ng pera, ang katahimikan sa loob ng gala ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga bisita ay napanganga sa tindi ng katotohanang kanilang naririnig. Sa gitna ng entablado, si Anton ay tila ba isang maliit na insekto
na nabaon sa sarili niyang mga salita. Ngunit, bago pa man makapagsalita muli si Luz, isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ng asul ang pumasok mula sa malalaking pintuan ng bulwagan. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabigat na tunog habang mabilis silang naglalakad patungo sa entablado. Anton Valderrama, you are under arrest for financial fraud and falsification of public documents. Wika ng pinuno ng mga pulis. Tila naging mga estatwa ang lahat ng nasa loob ng bulwagan habang dahan-dahang lumalapit ang mga awtoridad sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa ibabaw ng pulang alpombra ay nagbibigay ng isang nakabibinging babala na wala ng takas ang mga nagkasala. Sa gitna ng liwanag, ang mukha ni Anton ay unti-unting nawalan ng kulay. Mula sa pagiging isang mapagmataas na CEO, naging kamukha na lamang siya ng isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Luz, huwag mo itong gawin. Mag-usap tayo, asawa mo ako. Isipin mo ang anak natin. Ang boses ni Anton ay naging isang desperadong pagsamo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling naghahanap ng butas kung paano pa makakapagsinungaling. Tiningnan siya ni Luz nang diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Asawa? Ang asawa ay hindi nagnanakaw sa sarili niyang anak, Anton. Ang asawa ay hindi pinapatay ang dangal ng pamilyang nagkupkop sa kanya. Tapos na ang pagtatanggol ko sa'yo. Ngayon, ang hustisya naman ang magsasalita. Sa ibaba ng entablado, nagsimula ang isang malakas na kaguluhan. Si Doña Carmen ay tumayo at nagsimulang sumigaw. Sinusubukang itulak ang mga pulis na humaharang sa kanya. Bitawan niyo ang anak ko. Hindi niyo ba alam kung sino kami? Mga hampas lupa kayo. Luz Vimida, ikaw na babae ka. Isinusumpa kita. Walang utang na loob. Ngunit ang mga sigaw ng matanda ay natabunan ng mas malakas na bulungan at pangungutya ng mga bisita. Nakita ni Doña Carmen ang mga telepono ng mga dating kaibigan niya sa alta sosyedad na nakatutok sa kanya. Kinukunan ang bawat sandali ng kanyang kahihiyan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay tuluyan nang bumalot sa kanya ng buong pait. Naramdaman ng matanda ang paninikip ng kanyang dibdib at sa isang iglap, bumigay ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Nawalan ng malay sa gitna ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Habang nangyayari ang pag-aresto kay Anton, napansin ni Luz ang isang anino sa gilid ng madilim na exit. Si Vanessa iyon, dahan-dahang umaatras at sinusubukang tumakas bago pa man siya madamay. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang siya ng isang grupo ng mga tao, si Mang Ramon at ang mga manggagawa mula sa pabrika. Ang mga taong dati ay minamaliit ni Vanessa ang siyang naging pader na pumigil sa kanyang pagtakas. Saan ka pupunta, Vanessa? Hindi pa tayo tapos. Wika ni Mang Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pait at tagumpay. Sa gitna ng entablado, naramdaman ni Luz ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang lahat ng adrenaline at emosyong itinago niya sa loob ng maraming buwan ay biglang bumuhos. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puso. Napahawak siya sa gilid ng podium. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Luz! Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Mabilis na tumakbo ang lalaki patungo sa kanya at maingat siyang sinalo bago pa man siya tuluyang matumba. Naramdaman ni Luz ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang pulang gown ay iunti-unting nabasa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ngunit naramdaman niya ang matatag na mga braso ni Gabriel na humahawak sa kanya ng mahigpit. Gabriel! Ang baby! Ang baby ko! Bulong ni Luz, ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Nandito ako, Luz. Hindi kita iiwan. Huminga ka lang ng malalim. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat.
Habang hinihila ng mga pulis si Anton palabas ng bulwagan, ang tanging nakikita ng lalaki ay ang kanyang asawa na nasa bisig ng ibang lalaki, habang ang kanyang sariling ina ay nakahandusay sa sahig. Ang lahat ng kanyang binuo sa pamamagitan ng panlilinlang ay naglaho na parang abo sa hangin. Isang matinding sigaw ng sakit ang kumawala mula kay Luz, na siyang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang gabi ng kanyang paghihiganti ay biglang naging gabi ng pakikipaglaban para sa isang bagong buhay. Isang linggo ang mabilis na lumipas makalipas ang madugong gabi ng paghuhukom sa gala. Ang puti at malinis na amoy ng ospital ay napalitan na ng malamig at tuyot na hangin sa loob ng silid-pulungan ng piitan. Nakaupo si Luz sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang katawan ay bakas pa ang pagod mula sa mahirap na panganganak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Anton. Ang liwanag ng isang babaeng ganap ng malaya. Bumukas ang bakal na pinto sa kabilang panig. Ang tunog ng mga kadena at ang mabigat na yabag ng mga gwardya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Iniluwan nito si Anton, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Malayo na ang itsura nito sa makisig at mayabang na CEO. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay tila naging abo ang kulay. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pagkakita kay Luz, agad na dumikit si Anton sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang asawa. Luz, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitis. Kumusta ang anak natin? Lalaki ba? Siguradong kamukha ko siya, di ba? Luz, pakiusap. Bawiin mo ang demada. Ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon para sa atin, para hindi tayo maliitin ng ibang tao. Tiningnan siya ni Luz nang walang kurap. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Anton ay tila ba isang pamilyar na kanta na wala na sa tono. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam na nakaharap siya sa isang estranghero na hindi niya kailanman nakilala. Ang anak ko ay ligtas, Anton. Isang malusog na sanggol na lalaki. At tama ka, may mga bahagi sa kanyang mukha na hiram sa'yo. Ngunit sisiguraduhin kong ang kanyang puso at dangal ay hindi kailanman magiging katulad ng sayo. Ang boses ni Luz ay naging banayad, ngunit kasing tigas ng diamante. Luz, please! Mag-asawa tayo. I love you, you know that. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ang tatay ng anak mo ay nasa kulungan. Muling sinubukan ni Anton ang kanyang huling baraha, ang paggamit sa hiya at ang pagmamanipula sa damdamin ni Luz. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw, Anton. Ang pagmamahal ay hindi nagpaplano ng pagtakas habang ang asawa ay naghihirap sa panganganak. Huwag mo nang gamitin ang anak ko para sa iyong kaligtasan. Tapos na ang panahon na kaya mo akong pasunurin sa isang kumpas ng iyong mga salita. Inilabas ni Luz ang isang folder mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin upang makita ni Anton. Ito ang mga dokumento para sa ating annulment at ang ganap na pagbawi sa iyong parental rights. Pinirmahan ko na ang lahat. Wala ka ng koneksyon sa akin, sa anak ko, at lalong-lalo na sa kumpanya ng aking ama. Nagsimulang magwala si Anton. Hinahampas ang salamin hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Hindi ko pipirmahan yan. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang ng ganyan. Hindi na siya pinansin ni Luz. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Isang hininga na tila ba nag-aalis ng lahat ng dumi sa kanyang baga. Bago siya tuluyang tumalikod, may isang bagay siyang naalala. Inalis niya ang kanyang gintong wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na ito ay tila ba isang tanikala na matagal na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Naglakad siya patungo sa basurahan sa sulok ng silid.
Ang tunog ng metal na singsing habang tumatama ito sa loob ng lata ay tila ba isang musika ng kalayaan para kay Luz. Hindi na siya lilingon pa. Tapos na tayo, Anton. Mabulok ka sa iyong sariling mga kasinungalingan. Huling bulong ni Luz bago siya lumabas ng silid. Sa labas ng piitan, sinalubong siya ng isang napakaliwanag na sikat ng araw. Ang hangin ay malinis at sariwa, tila ba nakikigalak sa kanyang paglaya. Sa di kalayuan, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan, nakasuot ng simpleng puting polo, at may bitbit na isang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang tahimik na pangako. Ready na ba ang bagong presidente ng Valderrama Textiles? Tanong ni Gabriel nang may kasamang matamis at tapat na ngiti. Tumango si Luz, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Higit pa sa ready, Gabriel, handa na akong mamuhay muli. Habang sumasakay sila sa sasakyan, naramdaman ni Luz ang isang banayad na ihip ng hangin sa kanyang mukha. Isang paalala na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang bukas ay puno na ng bagong pag-asa. Ang bango ng sariwang kape at ang pamilyar na awit ng mga makina sa loob ng pabrika ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Luz. Isang buwan na ang nakalipas mula nang opisyal siyang bumalik sa pamumuno ng Valderrama Textiles. Ngayong umaga, pumasok siya sa malawak na lobby bit-bit ang kanyang anak na si Roberto, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang bawat hakbang ni Luz sa makintab na sahig ay sinalubong ng mga ngiti at pagbati na puno ng tunay na pagmamahal at respeto. Magandang umaga, Presidente Luz. Halos sabay-sabay na bati ng mga empleyadong nadadaanan niya. Tumigil si Luz sa gitna ng produksyon, kung saan ang mga tela ay muling umaagos ng may kulay at sigla. Nakita niya si Mang Ramon na naglalakad patungo sa kanya. Suot ang isang malinis na polo at ang kanyang mukha ay tila nabawasan ng 10 taon sa sobrang kagaanan ng loob. Inabot ng matanda ang isang gintong susi, ang susi sa opisina ng kanyang yumaong ama na matagal nang inukupa ni Anton. Ma'am Luz, narito na po ang susi. Malinis na po ang silid at ang tanging naroon na lamang ay ang mga gamit na talagang mahahalaga sa inyo at sa inyong ama. Wika ni Mang Ramon, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at tuwa. Handa na po ang 200 at 40 manggagawa na sumunod sa inyong direksyon. Naramdaman ni Luz ang init sa kanyang dibdib. Salamat, Mang Ramon. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ang kumpanyang ito ay hindi lang akin. Ito ay para sa ating lahat. Sa loob ng opisina, naghihintay si Gabriel. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang bukana ng pabrika. Nang lumingon siya, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag, isang kontrata ng partnership na naglalayong palaguin ang kumpanya sa ibang bansa. Ngunit may isang espesyal na probisyon. Ang buong kontrol sa operasyon ay mananatili kay Luz. I promise you a new beginning, Luz. Ito ang aking investment para sa kinabukasan ng Valderrama Textiles, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Luz nang may malalim na paggalang. Hindi ako narito para magdikta, kundi para sumuporta sa bawat desisyon mo. Inilapag ni Luz ang kanyang anak sa isang malambot na higaan sa loob ng opisina. Sa sandaling iyon, nagising ang maliit na sanggol at iniunat ang kanyang maliliit na kamay. Lumapit si Gabriel at hinayaan ang sanggol na humawak sa kanyang hintuturo. Ang maliit na bata ay tumawa ng mahina habang mahigpit na nakakapit sa daliri ng lalaki. Isang kurot ng saya ang naramdaman ni Luz. Ito ang kanyang golden moment, ang makita ang kanyang anak na ligtas at napapalibutan ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Salamat sa lahat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng tulong mo, bulong ni Luz. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Luz ng napakagaan.
sapat lamang upang iparamdam ang kanyang presensya. Ang makita kang nakatayo muli nang may dangal ay sapat na kabayaran para sa akin, Luz. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik at simpleng bahay bakasyunan sa pampang ng Batangas, pinagmamasdan ni Luz ang papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila sa langit ay tila ba isang pintura ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na si Roberto ay masayang naglalaro sa buhanginan. Hinahabol ang maliliit na alon na dumarating sa pampang. Ang balita tungkol kay Anton ay bihira na niyang makuha. Ngunit alam niyang mabulok pa ito sa loob ng piitan dahil sa dami ng mga kasong isinampal laban dito. Si Doña Carmen naman ay nananatiling nakatira sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa karangyaan, at mga kaibigang tumalikod sa kanya nang malaman ang katotohanan. Hindi nagtanim ng galit si Luz. Bawat buwan ay nagpapadala siya ng maliit na halaga para sa gamot ng matanda sa pamamagitan ng isang abogado. Isang gawa ng awa para sa isang taong dating nagpahirap sa kanya, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagpapatawad sa mga kasalanan nito. Nahanap na ni Luz ang kanyang binhin. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa sariling anino. Siya na ngayon ang haligi ng isang matatag na kumpanya at ang nag-iisang mundo ng kanyang anak. Naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang mula sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango at ang tibok ng puso ni Gabriel ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang kaluluwa. Handa ka na bang bumalik sa Maynila para sa inaugurasyon ng bagong daycare center sa pabrika? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malapit sa kanyang tainga. Handa na ako, Gabriel. Basta't kasama ko kayo. Sagot ni Luz habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Ang kwento ni Luz Viminda ay hindi lamang kwento ng isang babaeng pinagtaksilan. Ito ay kwento ng isang ina na natutong gamitin ang kanyang mga sugat bilang hagdan patungo sa tagumpay. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit at ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay ang kakayahan ng isang tao na bumangon muli mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa huling sulyap niya sa dagat, nakita niya ang kanyang anak na kumakaway sa kanya habang tumatawa. Sa bawat paghampas ng alon, tila ba binubura nito ang lahat ng pait ng kahapon na nag-iiwan lamang ng isang malinis na dalampasigan para sa mga bagong yapak ng pag-asa.